again, tulad nung issue ng Chacha, tulad ng issue ng 650 million na confidential funds ni Sara, once more, we are victorious. And sa tingin ko, nakatulong yung pag-iingay natin to convince Senate President Mick Subiri na public opinion is clearly in the side of Riza Ontiveros and the victims of Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. So, iyak na naman si Apollo Kibuloy dahil palpak na naman yung last-ditch effort niya to delay, if not to stop the signing of the subpoena by Senator Subiri. Ngayon, sinasabi ni Subiri, may dinadahilan siya na naging busy daw talaga sila. Naging busy talaga sila sa Chacha. Alam naman natin, busy sila sa Chacha, pero kinausap na kasi siya ni Senator Ontiveros. Siguro hindi niya akalain na si Senator Ontiveros will bring this out in the media, will bring this out in a press conference. So magaling, good move, Senator Ontiveros, and we will always help you. We will always support you. So ngayon, nung dinala niya sa media, grabe yung backlash kay Mick Subiri, di ba? Marami sa inyo sinasabi, wag na ito i-re-elect or wag na ito kung ano pa man pwesto tatagpuan in the future. Wag natin suportahan ito. So nakita niya hindi pala worth it yung utang na loob kay Kibuloy kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo and we already discussed about this many times na delikado maudlot yung paglabas ng subpoena dahil nga si Mick Subiri kwan rin yan, Mindanaoan rin yan at lahat naman dumadaan, halos lahat mga politiko dumadaan ka sa mga religious organization na yan kasi may assumption nga na nagba-block voting yan at saka yung mga followers nila kasi kung ang relihiyon nyo hindi kayo ginagago, hindi tingin si inyo na estupido, hindi yan gagawa ng block voting. Kasi alam nila, they should respect your rights and your constitution. Kaso lang, ewan ko ba ito dito sa bansa, constitutional rights ninyo. Ewan ko lang ba dito sa bansa, gusto palitan yung constitution, pero yung batas, kagaya ng pagbabawalan sa block voting, hindi ina-apply. Eh dapat ina-apply na yan para itong sila Kibuloy, hindi ito, alam nyo, ang part of the cycle of violence, of corruption ay dahil dito sa block voting. Kasi kung pupunta yan mga politiko, mayor, congressman, governor, senator, and president, vice president, kung magbibisita yan dyan sa mga religious leaders, syempre, ikuan nila yan, ipe-press release nila na bumisita, may dala yan, milyon-milyon. Ganyan talaga patakaran dyan. Hindi yan, Pastor, tulungan mo naman kami kasi ang puso namin ay para sa bayan, gusto namin tulungin. Wala ganyan. Pera. Saan ang attache case mo? Pera yan. 50, 30, 20 million ang dala-dala ng mga kwan dyan. If not cheques. Sa foundation nyo, Pastor. Ganyan yan. Kaya in fairness, ang Catholic Church walang block voting. Kasi that's an insult to us voters. Kaya kayo dyan, na miyembro ng mga religious organization na nag-block voting, umalis na kayo. Hindi kayo nirespeto niyan, binabastos kayo niyan. Ang tingin nila, napakabobo kayo. Na kung sasabihin nila, tuwad, humiga, higa. Imasahe ako, imasahe. Tulad ng ginagawa ni Kibuloy. So, kasi piniperahan nila yung relihiyon eh. Hindi lang yung nire-require kayong mag-contribute ng 10%, kundi kaya please share this vlog para umabot ito sa mga miyembro ng mga kulto, lalo na yung Kingdom of Jesus Christ. At iba pa na nagba-vlog voting, dyan nagsisimula yung corruption. Kasi habang tumatagbo pa yung kandidato, gumagasta na ng malaking pera. Pag nanalo, saan niya kukunin yan? Kaya nakita nyo, nagkakandara pa, nagpapatayan yung mga mayor sa mga lugar nila para sa posisyon dahil pera involved. Kung natatalo, pinapatay yung kalaban na nanalo. Dahil pera involved, ang laki na ng investment nila kasama na sa mga religious organizations. Kaya hindi sila yung iba. Kaya nakita nyo, dapat kondinahin natin ito mga senator na hindi umaattend ng hearing dyan sa SMNI, sa Senado at saka sa Kongreso. Kasi clearly, wala talagang interest ng bayan ang nasa puso nila, kundi interest lang, sarili nilang interest lang ang iniisip nila. Pera lang. Pera sa butante, pera sa mga pastor, yan lang. O mga ministro, yan lang. Yan lang katapat.
Ito naman ang mga ministro, nagyayabang, o ako nagpa-elect niyan. Kaya kung nanalo yan sa akin, i-appoint yung mga miyembro ko, opisyalis ko, head dyan sa Bureau of Customs, head dyan sa Department of Public Works and Highways, head dyan sa Bureau of Internal Revenue, lahat head dyan sa DPWH, lahat ng mga ehensya na may pera, hinihingi ng isang ministro ng isang kulto. Diyan, kasi yan na ang payback time, ang tawag nila. Kaya hindi coincidental na yung spokesperson ni Mike Bellarde ay nandyan sa PCSO. Kaching-ching, kaching-ching. Yan. Kaya kayo, mga miyembro ng mga kulto, wag na, umalis na kayo dyan. Lalo na yun dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Itong si Sidigong, sabi niya, huwag kang maingay, Diyos ang hihipo, sabi niya. Si Kibuloy daw, sabi ni Kibuloy. Spiritual blessing daw yun kung may body fluid galing kay Kibuloy. Ay. Pero tuloy natin ito kay Subiri. Okay, pakinggan muna natin itong news sa ANC, and thank you ANC for this video. Controversial televangelist Apollo Kibuloy may soon be forced to answer accusations against him. Senate President Juan Miguel Zubiri vows to approve a subpoena order against Kibuloy, requested by Senator Risa Ontiveros. The Senate Deputy Minority Leader earlier pressed Zubiri to sign the subpoena order, as she revealed witnesses who testified against the religious leader are facing threats. Mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na mag-witness. Ang malala, may ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pang-aabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Kibuloy? Anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. Yan. Magaling. Okay, doon lang tayo. Nakita nyo yung video kanina, ang gaganda ng mga nasa likod ni Kibuloy, no? Yung pala yung ginagalawan niya. Kaya puro maganda, walang pangit. Sa mga, tingnan nyo yung mga picture ni Kibuloy sa choir, puro magaganda. Yung pala, kahit dahil special angel sila ni Kibuloy, kahit hindi ba sabi sa Senate hearing, yung si alias Amanda, kahit yung si Miss Stone, na kahit hindi marunong kumanta, ilalagay doon kasi gusto ni Kibuloy nasa likod niya yung magaganda. Pagkatapos proud pa itong mga miyembro na nandun sila sa likod. Ngayon exposed na sila pala yung ginagalaw ni Kibuloy. Grabe. Oy, Louie thank you very much for the support sa VAT team from Canada. Mucho imas gracias, Louie, and best regards to your family in Canada. So ito guys, sabi sa mga news report ngayon, ito na. Ginamit pa ni Subiri. Ginamit pa ni Subiri as an excuse yung Chacha controversy. At sabi niya, and I quote sa interview, I have been told by my staff that the issuance of the subpoena for Pastor Apollo Kibuloy has been prepared. Prepared na daw. And is now ready for my signature. I am just in the Visayas at the moment for several engagements. But I will sign all these documents upon my return. Ngayon, dapat masign nyo na senator. Kasi may hearing on Monday. Kung hindi nyo ito masign ngayon, baka mag-overtime yung Senate. Magsiserve Saturday, Sunday. At makikita natin. Kaya ano ba to? Run, Kibuloy, run na ba tayo? Islam dunk to China na ba to? Or East Timor? Okay, tapos, sabi pa ni Kibuloy, naging busy lang daw. Sabi pa ni Subiri, alias Kibuloy. Sabi niya, na wala naman daw siyang balak na i-delay yung signing. Kaya lang na-pile up daw yung trabaho niya dahil daw sa atake sa Senado at yung mga democratic institutions natin. Dahil daw dyan sa People's Initiative, ang dami talagang nadadala na kababalaghan yan, People's Initiative na yan. So, pero sa atin lang, no, nanonood naman siguro siya ng news or sinasabihan naman siguro siya ng staff, oy, Mr. President, Senate President, si Risa Ontiveros pala naghingi na ng subpoena kay Kibuloy. So, kung let's say matinong Senate President, sige, isuportahan natin si Risa, isa-sign natin. Nakita naman natin sa press con, sabi ni Risa na kinausap niya si Subiri at sinabi ni Subiri na hindi niya isa-sign ito at sinabi daw na he will make known his answer
kung interview niya ng media. Uy, bakit hindi niya pwede sabihin direkto kay Riza? Bakit sa media pa niya kailangan sabihin? So, kumbaga meron talagang operation, meron talagang move para pigilan yung pag-issue ng subpoena, ha? Sinabi mismo ni Risa Ontiveros na tinatakot, kung ano-anong harassment ginagawa sa mga witnesses. Siyempre, mayroong ganito money speaks, money speaks. So, and it goes to all levels of society. So, yan talaga. Kaya ngayon, mas lalo natin itong tututukan kasi, this is again, another form of corruption. Ang sa akin, mas malaking issue dito, yung issue ng pag-aabuso ng, the tendency of religious organizations to openly violate the constitutional violation, the constitutional rule on the separation of church and state, the constitutional provision on the separation of church and state, and yet openly binabalate ito ng mga religious organization for money making. Kaya pati PCSO nagkahetot-tetot dahil sa mga dahil lang yung si Mel Robles, yung spokesperson ni Mike Bellarde, ay nag-contribute ng 30 million sa campaign funds ni President Bongbong Marcos. So grabe, ang daming mga corruption are happening because of this. Kaya the only way for us to fight this kind of constitutional violation is to wake up at i-share nyo ito para sa mga miyembro ng mga kulto. Huwag na sila magpagamit. Nakikita nyo yung mga kulto ngayon from religion to politics. Mga sila Joel Villanueva, El Shaddai, si Kibuloy, magtatagbo na rin daw sa Senado. Sino pa ba? Well, my friend and former client, si Juan, si Abante, Benny Abante, from a pastor to politics sa Manila. And then, mga Belhica, from pastor to, kita nyo, si Belhica na naging Presidential Anti-Graft Commission head during the time, at saka during the time ni Duterte. So, wala na. Binababoy na lang talaga nila yung separation of church and state. So, the only way to fight that is umalis tayo sa mga kwan na ito, sa mga reliyon na ito, na ginagamit at ininsulto ang intelihensya ng tao. So,